Kasalukuyang naglalakad si Arman sa madilim na eskinita sa isang lugar na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Yun lang kasi ang nag-iisang daan pauwi sa kanilang bahay. Kung hindi siya nagkakamali, mag-aalas 8 na ng gabi kaya naman wala ng ibang tao sa labas. Alam niyang delikado ang mag-isa pero nilakasan niya na lamang ang loob at nanalangin na sana ay makauwi siya ng ligtas sa kanila. Marami kasing tarantado at masasamang loob sa kanilang lugar at wala rin siyang nagawa dahil gabi ang kanyang uwian mula sa pinagtatrabahoang factory. Nang matanaw niya ang kanyang bahay, napangiti siya dahil mukhang na-survive niya na naman ang panibagong araw. Yun nga lang, nang magpatuloy siya ay napahinto rin dahil nakarinig ng mga papalapit na yapak. Nang lumingon siya sa likuran, isang patalim ang biglang dumampi sa kanyang leeg na galing sa isang lalaking nakasuot ng maskara. Kasabay nito ang 2 pang lalaki na nakaabang sa harap niya kung sakasakaling siya ay manlaban. Ibigay mo na ang cellphone at pera mo kung ayaw mo masuktan. Yun lang ang kailangan namin. Pero Huwag ka nang pumalag kung ayaw mo masaktan. maawa naman kayo, kakasahod ko lang at kailangan ng pamilya ko ang pera. May sakit din ang anak ko at marami kaming babayarang utang. Pakiusap, maghanap na lang kayo ng ibang... Ibigay mo na o hihiwain ko tong leeg mo. Pero para to sa pamilya ko eh. Ibigay mo na. Huwag ka na magmatigas dahil kukunin ko pa rin yan sa ayaw at sa gusto mo. Kaya akin na lang kung gusto mo pang makita ang asawa at mga anak mo. Nakikiusap ako. Kailangan ng pamilya ko ang perang ito. Hindi ko to pwedeng ibigay sa inyo, pakiusap. Anak ng ayaw mo talaga, ha? Nakaramdam ng takot si Arma nang hawakan siya sa magkabilang kamay ng 2 lalaking nasa harap niya. Pagkatapos noon, hinarap naman siya ng lalaking may hawak ng patalim. Dahil nakamaskara, alam niyang ngumiti yun at sa bilis ng pangyayari, hindi niya napansin ang pagsaksak nito sa kanyang tiyan at dibdib. Hindi siya makasigaw o makapaglabas ng kahit na anong salita ng mga oras na yon dahil sa sakit na nararamdaman. Nang bumagsak ang katawan niya, mabilis na kinuha ng 3 lalaki ang dala niyang bag pati na ang cellphone na nasa kanyang bulsa. Unti-unting nagdilim ang paningin niya at bago mapapikit, nakita niya pa ang mga yon na tumakbo sa dulong bahagi ng iskinitang dinaanan niya. Ilang segundo, bigla siyang napadilat at mula sa isang himala, bumalik ang kanyang paghinga. Napabangon siya at napatingin sa tiyan at dibdib. Wala na mga sugat na natamo mula sa pagsaksak. Ang mas ikinagulat niya, nakaramdam siya ng kakaibang galit at hindi man nakita, biglang nagkulay pula ang kanyang mga mata. Matapos noon, nilingon niya ang direksyong tinakbuhan ng 3 lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagtayo niya ay isang mabilis na pagtakbo ang kanyang ginawa. Hindi niya batid kung may kakaiba sa kanya. Tila nagkaroon siya ng liksi at lakas, kaya naman wala pang 5 minuto, inabutan niya ang 3 lalaki nang nagtatawanan pa. Ibalik niyo ang mga bagay na ninakaw niyo sa akin. Akin na yan. Para sa pamilya ko yan eh. Abat, paano ko tayo at mabuhay pa? Uulitin ko, ibalik niyo ang cellphone ko at pera ko. Wala kaming ibabalik sa iyo, demonyo ka. Kung anak ka ni Satanas, sisiguraduhin na naming babalik ka sa pinanggalingan mo. Sisiguraduhin naming hindi ka na mabubuhay pa. Etong sa'yo! Sa pagsugod ng 3 kalalakihan, hindi na malayan ni Arman na kusang kumilos sa mga paa at kamay niya. Tila may sarili itong mga buhay na pinagagalaw ng galit na nagmumula sa kanyang puso at isipan. Nang tatama na ang patalim sa kanyang mukha, hinawakan niya ito at hindi man lang nakaramdam ng hapdi. Ilang sandali, sinuntok niya ang may hawak nito at sinipa naman ang 2 pang lalaki. Sa hindi inaasahang lakas, tumilapon ang mga yon at napasukan ng dugo. Sa takot ng isa, mabilis yung tumakbo at bago makalayo, malakas na inihagis ni Arman ang patalim at tumama yun sa batok ng lalaki na dahilan ng pagkabagsak nito. Sunod niyang nilingon ang 2 pang nanginginig sa takot.
Kusang ibinigay ng mga yon ang pera at cellphone ni Arman sa pag-aakalang patatakasin sila nito. Nang patakbo na sila, napahinto ang mga ito nang may mga kamay na humawak sa batok nila. Nang unti-unti nilang tingnan, si Arman yon naggalit na galit habang namumula ang mga mata. Hindi ako papayag na makapambiktima pa kayo ng ibang mga tao. Ibibigay ko ang bagay na binabalak niyong gawin sa akin, ang kamatayan. Mauna na kayong kitain si Satanas. Mamamatay kayo mga salot ng lipunan! Ha! Dahan-dahang hinigpitan ni Arman ang paghawak niya sa batok ng mga ito. Nalalaban man ang dalawa, ngunit hindi nila kaya ang kakaibang lakas nito. Ilang sandali, ang mga maikling kuko ni Arman ay biglang humaba at marahang yung bumaon sa liig ng dalawa. Dahil doon, dumaloy ang sariwang dugo at makalipas lamang ng ilang sandali, nalagutan ang mga ito ng hininga. Binitawan ni Arman ang mga bangkay nito at kinuha ang mga bagay na gustong bawiin. Nang mahawakan ng pera at cellphone, biglang nawala ang galit sa kanyang puso at isipan. Tila nawala ang isang halimaw na kanina ay kinain ng kanyang pagkatao. Nang pagmasdan niya ang tatlong lalaking wala ng buhay, nagulat siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niyang siya ang may gawa nun, ngunit bakit na mga sandaling yon ay nagtataka siya sa sariling pagkilos. Sa takot at kaba, iniwan niya ang mga ito at mabilis na umuwi sa kanilang bahay. Pagpasok sa loob, nagulat ang asawa niyang si Elvira dahil sa kanyang kalagayan. Anong nangyari sa iyo, mahal? Bakit puno ka ng dugo sa katawan at mga kamay? Mahal, dumating na ang kinatatakutan ko. Dumating na ang araw na pinakaayaw ko mangyari. Lahat ng pangitain at panaginip ko noon, unti-unti nang nakakatotoo. Tungkol sa mga halimaw? Totoo? Ikaw ba mismo ang naging... Oo, mahal. Bata pa lang ako, ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Sa tuwing tatanungin ko ang tatay, ang lagi lang niyang sagot sa akin lapitin ako ng mga masasamang bagay gaya ng engkanto at aswang. Pero ngayon, nauunawaan ko na, mahal. Mukhang hindi lang ako lapitin. Ako pa ang aswang. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paano mo mapapatunayang isa kang halimaw? Hindi ka naman mukhang isa dahil mais naman ang itsura mo. Hindi ka naman mukhang aswang. Totoo ang sinasabi ko, Elvira. Makinig ka sa akin. Hindi ka halimaw. Hindi ka magiging ganon. Paano yung anak mo kapag nalaman niya ito? Baka itakpil ka niya. Yun na nga kinatatakot ko Pero kailangan mong malaman kung ano ang nangyari. Kung ano ang nagawa kong kasalanan. Huwag ka mabibigla sa mga sasabihin ko. At sana hindi ito makarating sa anak natin. Mahal, nakapatay ako ng 3 lalaki. No, pumatay ka na ng tao. Bakit? Hindi ko sinasadya, mahal. Ilang beses ko nang pinigilan ng sarili ko pero nangyari na. Bakit mo nagawa yun? Dapat bago mo ginawa yun, inisip mo na muna ang mga anak mo. Paano na kami ngayon? Paano kung huliin ka ng mga pulis? Huwag pa naman. Agad ngang isinalaysay ni Arman ang mga nangyari sa labas. Doon, naunawaan na ng ginang kung bakit ito nagkaganon. Kung bakit nito nagawa ang mga bagay at kung bakit tila may iba tong pagkatao na nag-uudyok sa kanya na maging ganon. Hindi ko malaman kung bakit ako naging ganon. Kung paano ko nagagawa ang mga bagay na yun. Isa lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Si Tatay Lucas, ang pinakamagaling na albularyo noon sa aming probinsya. Ang Tatay Lucas mo? Hindi ba't ilang taon na kayong hindi nakikita? Maski ako at ang anak mo ay hindi pa siya nakikita Buhay pa ba siya hanggang ngayon? May edad na siya noong magpasya akong lumuwas ng Maynila. Pero malakas ang kutob kong nandun pa rin siya sa baryong pinagmulan ko. Kailangan ko siya makausap. Marami akong katanungan na siya lamang ang makakasagot. Kung ganon, aalis ka? Iiwan mo kami ng anak mo? Oo, uuwi muna ako sa Aklan, mahal. Kailangan ko rin magpakalayo-layo. Dahil kapag nalaman ng mga kapitbahay natin na ako ang pumatay sa 3 lalaki, ipapakulong nila ako. Sana nga lang ay
hindi na nila malaman pa dahil ginawa ko lang naman yun upang bawiin ang ninakaw nila at ipinagtanggol ang sarili ko eh. Kung yan ang desisyon mo, hindi na kita mapipigilan. Ako na muna ang bahala sa anak natin dahil alam kong mas mahalaga ang ipupunta mo ron. Hiling ko lang, ano man ang matuklasan mo, sana ay hindi ka magbago. Sana ay ikaw pa rin si Arman na nakilala at minahal ko at ama ng anak ko. Mag-iingat ka ron, mahal. Bumalik ka kagad sa akin, ha? Walang magbabago, mahal. Ang mission ko lang ay matuklasan kung sino nga ba at ano nga ba ang totoong koneksyon namin ni tatay. Mahal, salamat sa pangunawa. Matapos magyakap, mabilis na pumasok ng silid si Arman upang ayusin ang mga dadaling gamit. Nang mailagay na lahat sa isang bag, sunod naman niyang tinungo ang 5 taong anak na si Clarita. Nagising pa yun na tinawag siyang papa. Kaya naman mabilis niya itong binuhat at niyakap ng maigpit. Anak, may pupuntaan lang si tatay ha. Hindi naman ako magtatagal eh. Babalik din kaagad ako. Hayaan mo, dadalang kita ng pinakamagandang pasalubong para makabawi ako. Mahal na mahal ko kayo ni nanay, anak. Tatandaan mo yan, ha? Pagkatapos ng tagpong yun ay muling naghikab ang bata at isinandal na ang ulo nito sa kanyang balikat. At muling napapikit ng mata dahil sa labis na antok na nararamdaman. Muli ay dahan-dahang niyong ibinalik sa kanyang higaan. Nang muling makalabas ng bahay, nagpaalam si Arman sa kanyang asawa. Ang ginang naman hindi maiwasang mapaluha dahil sa iniisip na baka hindi na makabalik pa ang asawa. Labis itong nag-aalala at talagang nabibilisan na sa mga nangyayari. Hindi niya maiwasang dititigan ito habang nagpapaalam sa kanya. Huwag ka na malungkot, mahal. Sisikapi ko makabalik ka agad. Masagot lang ang tanong ko at malaman ng totoo kong pagkatao. Magiging kontento na ako. Magandang paraan na rin siguro muna itong pagkawala ko dahil ayaw ko rin kayo mapahamak. Alam kong nauunawaan mo ko. Mag-iingat ka. Huwag mong kakalimutang tumawag o mag-message. Siguradong hahanapin ka rin ng anak mo kapag napansin niyang nawawala ka. Oo, palagi pa rin akong magpaparamdam sa inyo. Saka ako pa rin ang bahala sa inyo. Wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi naman kasi yun ang pinag-aalala ko eh. Nalulungkot talaga ako. Sa isang iglap ay bigla ka nalang malalayo sa amin. Nang makapasok na ang ginang sa loob, doon lamang itinuloy ni Arman ang isang bagay na gagawin para makasiguro siyang hindi madadamay ang pamilya niya. Muli niyang tinungo ang bangkay ng 3 lalaki at gaya ng inaasahan niya, nandun pa rin ang mga yun. Gamit ang lakas, binitbit niya ang bangkay ng mga ito at tinapon sa isang malaking kanal na matatagpuan hindi kalayuan sa kanilang bahay. Malaki ang kanal na yon at may kalaliman kaya't sigurado siyang matagal pa bago matagpuan ang mga katawan ng 3 lalaki. Nang matapos, dumiretso na siya sa isang pier upang sumakay ng sasakyang pandagat na kung tawagin ay Roro. Ito ay patungo sa Aklan. Matagal-tagal din ang kanyang ibinyahe bago makarating sa paroroonan. Nang makatungtong nga sa lupang kanyang pinagmulan, ay nanumbalik sa kanya ang mga alaala mula noong siya ay bata pa hanggang sa magbinata. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa pagsikat ng araw ay natanaw niya ang magandang anyo ng naturang probinsya. Kung hindi siya nagkakamali, may ilan siyang naaalala noong bata pa siya. Basta ang alam niya, lumaki siya sa piling ng ama na si Lucas. Ngunit wala siyang ideya kung sino ang tunay niyang ina. Sa kanyang paglaki, nakita niya ang tungkulin nito bilang mahusay na albularyo. Nakaya nitong manggamot at lumaban sa masasamang elemento gaya ng mga engkanto, multo, nuno, aswang at iba pa. Yun ang alam niya sa ama, pero sa paglaking yun ay may mga katanungan sa isip niya. Mga tanong na nanggagaling sa kanya mga nararamdaman.
panaginip, pangitain at iba pa. Madalas na lumalabas sa panaginip niya, may isang lalaki na nakaabot ng kamay pero ayaw niyang tanggapin yun. Nagagalit ang lalaki at biglang nagiging halimaw. Madalas na bigkas at tawag nito sa kanya, anak, kaya tuwing magigising siya ay labis na pagtataka ang nararamdaman niya. Bakit siya tatawaging anak ng taong hindi kilala gayong sa loob ng isang bahay ay kasama ang amang si Lucas? Bukod sa mga alaalang yon, alam rin ni Arman na lumaki siyang kakaiba. Alam niyang ang mga titig ng tao ay may nakatagong ideya na magpahanggang sa ngayon ay hindi niya batid. Ang mahalaga kasi noon ay lumaki siya at natutunan ng mga bagay bilang anak ng isang albularyo. Nang magkaedad, gusto niyang malaman pa ang mga bagay-bagay ng kung ano nga ba ang meron sa syudad o Maynila. Kaya naman, kalaunan ay lumuwas na siya at doon na rin nakapag-asawa. Hindi pa siya ulit nakauwi at hindi pa muling nakita o nakumusta man lang ang amang si Lucas. Hindi niya alam pero noong panahong yun, lalo na nang makapag-asawa siya, ay ayaw niya nang bumalik pa sa Aklan. Ngunit ngayon, nagkaroon na siya ng mas malaking rason at sa isip niya na sana ay hindi masayang ang pagkakataong pinili niya. Matapos ang ilang pampagsakay at pagbiyahe, narating niya na ang baryong pinanggalingan noon. Doon napansin niya ang pagbabago pero nanatili ang tahanang humulma sa kanya. Ang bahay nila noon. Ganun pa rin ang itsura nito at naroon pa rin ang malaking puno ng mangga sa likuran na madalas niyang tambayan kapag ayaw siyang kalaro ng mga kapwa bata noon. Bago siya kumatok at magpasyang hanapin ng ama, isang bagay muna ang tinungo niya. Ito ay ang libingan sa likod ng bahay nila na matagal niya nang gustong malaman kung ano nga ba ang nandoon o sino ang nakalibing rito. Sa tuwing tatanungin niya kasi ang ama noon, wala itong ibang sagot kundi hindi mo na kailangang malaman pa o kaya naman mas mabuting manatili ang libingan na yan at wag nang hukayin pa. Yun ang mga katagang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang ama at dahil bata, sumusunod siya rito. Ngayon may pagkakataon siya, gusto na niyang alamin ang totoo. Nang hukayin niya na sana ito, isang pamilyar na boses ang nagsalita kaya naman napatigil siya at napabuntong hininga. Hindi mo man lang ba muna ako kukumustahin bago mo gawin ang mga bagay na gusto mo? Ngayon ko lang ulit nagbalik. Alam mo bang matagal na kitang hinihintay at Tay! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang lumambot ang puso ni Arman at diretsyong niyakap ang ama. Hindi niya rin maiwasan na maiyak at humingi ng patawad dahil sa matagal siyang nawala at hindi man lang ito nadalaw kahit isang beses. Walang pinagbagong itsura nito at gaya ng dati, malakas pa rin tiningnan ng pangangatawan nito na hinubog ng matatag na panahon. Patawarin niyo po ako. Sobra ko kayong namimiss pero natatakot po ako dahil sa isang bagay, Tay. Ano ba ang ikinatatakot mo? May tutulong ba ako sa iyo? Magsabi ka lang. Alam mo naman na lahat ay ibinibigay ko basta kaya ko lang ibigay. Handa kitang ipagtanggol, Arman, sa lahat ng gustong manakit sa iyo. Hindi ko batid kung ano bang eksaktong kinatatakot ko. O ano ba ang mga dapat kong itanong o sabihin sa inyo? Nalilito na ho ako eh. Magulong-magulo ang isip ko, Tay. Kung ganun ako ang magtatanong sa iyo. May kakaiba ka bang nararamdaman o karanasan na hindi mo pa sinasabi sa akin? Meron po pero hindi ko kayang sabihin dahil maaari niyong ikagalit o kaya naman. Sabihin mo. Mas alam ko ang katotohanan sa likod ng mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Tay, sa lahat ng pinagdaanan ko, mga panaginip at karanasan nitong nagdaang araw lamang, mukhang isa po akong aswang. Nang sabihin ni Arman ang salitang aswang, mababa sa mukha ng matanda ang pagkabigla. Ilang segundo ang katahimikan bago ito muling umimik
at tumugon sa isiniwalat ng anak. Mukhang kailangan mong malaman ang katotohanan. Pilit ko mang itago pero alam kong hahabulin tayo pareho ng madilim na nakaraan. Katotohanan? Madilim na nakaraan? Tay, ano ang mga bagay na hindi niyo pa sinasabi sa akin? Sino ba talaga ako? At ano ba talaga ang nangyayari sa nakaraan na sinasabi ninyo? Bibigyan kita ng paintulot na hukayin ng libingang yan. Ang mga bagay na nariyan ang konektado sa nakaraan na sasagot din sa mga tanong mo. Arman, anak, ano man ang matutuklasan mo ay nangyari na sa nakaraan at hindi na nito may babalik ang mga nawala o naglaho na. Maging handa ka dahil ito ay nakaugat din sa iyong tunay na pagkatao. Gamit ang malapad na pala, sinimulan na ngang hukayin ni Arman ang naturang libingan na itinuro ng kanyang ama. Nang ilang metro na ang lalim, isang matigas na bagay ang kanyang natamaan at nang tingnan, tila isa itong kahon na gawa sa kahoy. Ilang sandali, iniangat niya ang bagay na yon at kahit medyo nabubulok na, alam niyang lagayan yon at naglalaman ng kung anong mga bagay sa loob. Sandali niya pang tinitigan ng amang si Lucas at sa pagtango ng matanda, binuksan ni Arman ang lagayang kahon. Sa loob ay nakita niya ang dalawang bagay na natatakpan na rin ng kaunting lupa at alikabok. Nang hipan niya, tumambad sa kanya ang may kahabaang punyal at isang kwintas na sa dulo nito ay naroon ang tila matulis na pangil na sobrang puti. Marahan niyang inilapit ang kanyang kamay at ang madampot ang kwintas at punyal, isang malakas na boltahe ng kuryente ang dumaloy mula roon patungo sa kanyang katawan. Sa lakas ay hindi niya yun kinaya at bago mawala ng malay, isang senaryo ang muling nanumbalik sa isipan niya. Doon nakita niya ang isang lalaking may tangan ng kwintas habang hawak ang punyal na meron pang sariwang dugo. Ito ay bahagi ng kanyang buhay kaya naman bago bumagsak, sandali pa siyang napatingin sa amang nag-aalala. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay ng muli si Arman. Tumambad na sa kanya ang nakatalikod na ama at ang pagmasdan niya, nakita niyang hawak nito ang punyal at ang kwintas. Gising ka na pala, anak. May naalala ka ba sa nakaraan? Isang pangyayari ang naalala ko. Nakita kitang suot mo ang kwintas na yan at hawak rin ng patalim habang nakatingin ka sa akin ng masama. Pero hindi ko maalala kung saan o kailan nangyari yon. Nangyari yon 30 taon nang nakakaraan sa isang baryo na hindi kalayuan sa lugar na kinalalagyan natin. Ikwento mo, tay. Makikinig ako. Pakinggan mo ang mga sasabihin ko. Malalaman mo kung paano ko nakuha ang mutyang ito at kung paano ko nakaharap ang mga mababagsik na halimaw na kung tawagin ay gabunan. Ilang dekada na ang nakararaan sa malayong baryo na matatagpuan sa lupain ng Aklan. Naninirahan doon ang mag-amang Armando at Lucas. Ang dalawa ay pawang nabibilang sa isang samahan ng mga antingero at albularyo na itinuturing noon na mahuhusay at talaga namang kinatatakutan ng mga kalaban gaya na lamang ng aswang. Bago mamulat sa samahang yon, bata pa lang ay sinasanay na si Lucas sa gawain na meron ng kanyang ama. Isinalin sa kanya ang mga kaalaman at karunungan na magagamit niya balang araw. Sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay, isang bagay pa ang dapat niyang matamo at ito ay ang tinatawag na mutya. Itang, kailan po ako maglalakbay upang maghanap ng mutya? At saka, anong mutya kayang nararapat sa akin? Hindi na po ako makapaghintay eh. Gusto kong magkaroon din ako ng kakaibang liksi, lakas at talino gaya nyo. Gusto kong maramdaman ang pagkakaroon ng malakas na proteksyon mula sa isang mutya. Darating din tayo dyan, anak. Sa ngayon, kailangan mo munang malaman ang kahalagahan ng isang mutya sa katulad nating antingero at albularyo. Gusto ko munang maintindihan mo kung bakit natin kailangan magkaroon ng ganitong bagay at kung para saan nga ba ito. Para saan? Hindi po ba't
Gaya ng sabi ko, para bigyan tayo ng liksi, lakas at talino. Para maging malakas po tayo. Hindi po ba yun ang tunay na dahilan, Itang? Tama naman ang iyong obserbasyon at pag-unawa sa mutya. Ngunit kailangan mo ring malaman na isang responsibilidad ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang mutya. Ayaw ko makita mo ito bilang panlaban o pamproteksyon lang. Gusto ko ay ituring mo itong iyong kabahagi at parte ng iyong katawan at buong pagkatao. Hindi ko po maintindihan, Itang. Akala ko po, layunin ng mutya na palakasin lamang tayo. Nakapagsuot natin to, gaya ng sayo, ay magkakaroon tayo ng sapat na laban para sa mga masasama. Magkakaroon tayo ng lakas, kapangyarihan, yung tipong malalabanan na natin yung lahat ng masasamang loob, pati na mga masasamang nilalang sa dilim. Tama ka rin naman, pero kailangan mo ring maunawaan na ang mutya ay may pinipili. Kapag ikaw ay napili, kailangan mo itong pahalagahan upang hindi rin mawala sa iyo balang araw. Pwede pong mawala ang mutya sa kami ng isang antingero o albularyo? Oo anak, maari itong kusang maglaho kung hindi mo aalamin at paiirali ng tunay na gamit ng iyong mutya. Tandaan mo ang mga sasabihin ko para balang araw, kapag meron ka ng mutya ay maging handa ka. Sige po, gusto ko malaman pa ang tungkol sa kakayahan at pangangalaga sa mutya. Maraming uri ng mutya ang nagkalat sa buong bansa, lalo na sa mga liblib na lugar gaya ng mga probinsya at gaya ng lugar na kinalalagyan natin. Kahit sinong tao ay maaari makakita at makakuha nito, ngunit hindi lahat ay pinipili. Kapag wala kang sapat na kakayahan, maaring mawala ang mutya o pwede ring ikaw ang mawala kapag ito ay hindi kinaya ng iyong katawan at pagkatao. Dahil iba't iba ang uri nito. Iba-iba rin ang mga kapangyarihang maaari mong makuha. May mababang uri, simpleng uri, katamtamang uri at malakas na uri ng mutya. Ang simple at katamtamang uri ay ang gaya ng mga hawak naming mutya. Mutya ng saging, mutya ng gabi, mutya ng palay at marami pang iba. Ano naman po yung halimbawa ng malakas na uri ng mutya? Marami-rami rin ang mga malalakas na uri ng mutya. Pero may isang mailap at may tuturing na delikado sa lahat. Ito ay ang mutya ng kidlat, anak. Mutya ng kidlat? Parang ngayon ko lang narinig ang bagay na yan Meron na po ba sa mga kasama natin ang nagtataglay ng ganitong uri ng mutya? Kakaiba sa pandinig Parang gusto ko makakita ng ganong bagay, Itang. Gaya nga ng sabi ko, may lapang ganitong uri ng mutya. Kaya naman, ikinalulungkot ko ring sabihin, wala pang may hawak sa atin ng ganoong mutya. Ito yung mutya na tinatawag ding galit ng kalangitan o di naman kaya ay ngipin ng kidlat. Kung sakasakali po, saan ko ba matatagpuan ng ganitong uri ng kidlat? Kung matagpuan man, paano ko ito makukuha? At talagang interesado ka sa mutya, Lucas? Opo, hanga kasi ako sa inyo Pasagot naman na po yung tanong ko kung paano makukuha yung ganoong bagay. Gaya ng ibang mga mutya, ang pagkuha ng makapangyarihang bagay ay nangangailangan ng kapalit. Kung mababa, simple at katamtamang uri, kadalasan ay pagsubok ang ibinibigay. Kapag naman mataas na uri ng mutya, ayon sa aking ama ay isang buhay ang hinihingi nito. Maaring ang sarili mong buhay o kaya naman ay ang mga taong malapit sa iyo. Kung ako ang tatanungin, anak, ayaw ko sanang asamin mo pa ang ganitong uri ng mutya. Napakadelikado at hindi pa sigurado kung talagang mapapasayo ito. Pero hindi naman po natin maaaring madiktahan ng panahon Malay niyo po, ako ang kauna-unahang makakuha nito at kapag nagkataon rin mas makilala pa ang samahan natin.
Yan ang isang bagay na gusto kong maunawaan mo rin at pairalin mo sa iyong sarili. Ang kababaang loob. Kapag hawak mo na ang isang mutya, ang kadalasang dahilan ng pagkawala nito ang pagiging mayabang at mapagmataas sa sarili. Tandaan mo, ang dapat na tungkulin ay tumulong at kung magawa man natin yon sa tulong ng mutya, huwag na tayong maghintay pa ng kahit anong kapalit o kaya naman ay papuri mula sa ibang tao. Anak, sanayin mo na ang sarili mong maging mapagkumbaba dahil yun lang ang tanging susi sa pagpapanatili ng mutya sa iyong pagkatao. Naiintindihan ko na po, Itang. Kaya pala ang mahuhusay nating antingero at albularyo tahimik lamang. Kapag nananalo sila sa isang misyon o labanan, pinipili nilang magsaya kasama lamang tayo at hindi na pinamumuka sa iba pang tao kung ano ang naabot natin. Tatandaan ko po yan, Itang. Ang pagpapakumbaba. Mabuti naman at naintindihan mo ko, anak. Hayaan mo. Pagkatapos ng huling misyon natin kasama ng samahan, ay sisimulan mo na ang paglalakbay para sa mutya. Sana sa misyong ito ay mapatunayan mong handa ka na nga para sa mga mas mabigat na responsibilidad. Mangako po, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Alam ko na kakayanin ko ang lahat ng pagsubok, Itang. Matapos makapag-usap na mag-ama, ay isa namang pagsisimula ng isang pulong sa samahang kinabibilangan nila. Dito pag-uusapan ng lahat ang gagawing paglusob sa kuta ng mga aswang na nanggugulo sa kanilang lugar at iba pang mga baryo. Magsipaganda kayong lahat. Bukas na ang araw ng pinakahihintay natin. Bukas na ninyo magagamit ang matagal na nating pinaghandaan. Bukas, bago matapos ang araw, ay sisiguraduhing mauubos na ang mga aswang na pinipilit maghari-harian sa ating probinsya. Nakatanggap ako ng impormasyon kung saan kuta sila matatagpuan. Susugod tayo. Bitbit ang ating mga sarili kasama mga mutya, agimat at anting-anting na ating nakuha at hinulma sa loob ng mahabang panahon. Sa mga kabataang kasali sa misyong ito, palagi niyong tatandaan ang mga aral at katanungang itinuro sa inyo ng nakatatanda. Maniwala kayo sa akin, ang mas may karanasan ang mas nakakaalam kung paano magagapi ang mga aswang. Kung may katanungan kayo, itaas niyo lamang ang inyong kanang kamay. Ako po, may tanong ako, Pinuno. Ano yon, Lucas? Anong klaseng mga aswang bang makakaharap natin bukas ng gabi? Ang kabataang tulad ko wala pang hawak na kahit na anong mutya na pwede sana naming magamit kasabay ng malalakas na orasyon. Maaari ba naming malaman anong klase ng halimaw ang lalabanan namin? Magandang katanungan. Makinig ang lahat, lalo na sa mga kabataan. Ang uri ng aswang na lulusubin natin ay ang tinatawag na gapunan. Sila mga uri ng aswang na mas malalakas kesa sa ibang mga lahi. Marami silang kakayahan na maaari niyong ikatumba. Ano naman ang kakayahan na meron sila, Pinuno? Ang mga gapuna na isang uri ng aswang na kayang manggaya o magpalit ng anyo sa nilalang na gugustuhin nila. Maaaring mukha ng isang tao o kaya naman nakakatakot na halimaw. Kaya nilang maging ibon, aso, baboy ramo, ahas at kung ano-ano pa. Kaya naman sila ay itinuturing din na mapanlinlang. Bukod sa mga kakayahang iyon, kaya rin nilang magpalit ng anyo o maging ganap na aswang kahit nakasikat pa ang haring araw. Ibig sabihin, malalakas sila kahit maliwanag pa ang paligid. Nang marinig ng iba ang tinura ng pinuno, nagsimula ang maraming bulungan. Hindi sila makapaniwala na ang makakaharap nilang kalaban ay likas na malalakas. Kung pagmamasdan ng pagpupulong, makikita na ang iba ay labis na naging seryoso. Ang iba naman ay natatawa pero karamihan ay natatakot dahil sa mga narinig. Si Lucas ng mga sandaling yon, napakunot ng noo at napapaisip.
Alam niya sa sariling hindi basta-basta lamang na uri ng aswang ang makakaharap nila. Malalakas, mababagsik at nakakapangilabot. Bakit tila yata hindi katangian ng isang mahusay na antingero at albularyo ang nakikita ko sa inyo? Baka imbis na tapang at lakas ng loob, takot ang napagmamasdan ko sa mga bata at mukha ninyo. Tandaan nyo hindi ito laban ng isa o iilan lamang, kundi laban nating lahat. Hindi kami natatakot pero sa tingin ko, Pinuno, hindi pa sapat ang kakayahan meron kami upang makagapi ng sinasabi niyong gabunan. Hawak man namin ang pinakamatalim na punyal at iusal man namin ang pinakamalalakas na orasyon, hindi namin basta-basta matatalo ang aswang na mapanlinlang. Kung iisipin, kayang-kaya nila tayong patayin ang hindi natin nalalaman Anong paraan ang gagawin namin para maiwasan yun? Sabi niyo nga, mas nakakalam ang nakatatanda dahil sa maraming karanasan. Ngayon, gusto ko pong itanong, naranasan niyo na po bang makaharap ng ganitong uri ng aswang? Kung oo, paano niyo sila nagapi nang walang hawak na kahit na anong mutya? Dahil hindi lang naman kayo ang pinag-uusapan dito kundi pati kami mga kabataan na ang hawak lang ay sandata at punyal at kaalaman. Sa mga katagang binitiwan ni Lucas, makikita ang pagsang-ayon sa kanya ng ibang mga kapwa kabataan. Halos lahat ay humanga sa kanya dahil sa matapang niyang pagtatanong mula sa ideyang konektado nga naman sa misyon na papasukin nila. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan at hinihintay ng lahat ang magiging tugon ng kanilang pinuno sa samahan. Habang naghihintay, pabulong-bulong na kinausap ni Armando ang anak. Anak, sa tingin ko, dapat hindi mo na sinabi o tinanong ang mga bagay na yon. Maaring mapahiya ang pinuno natin dahil nakaharap sa kanya ngayon ang lahat ng mga miyembro ng ating samahan. Bakit? May masama po ba akong mga sinabi at naging tanong ko? Buhay din po namin ang nakasalalay rito. At para makasiguro, kailangan namin ng sapat na impormasyon tungkol sa makakaharap naming kalaban. Sa kaitang, kayo na po nagsabi sa akin na maging matanong lalo na sa gawaing meron tayo. Sinunod ko lang naman din yung aral na galing din po sa inyo na mas may alam ang nakatatanda, kaya't kailangan naming sumunod sa inyo. Ngayon, nagtatanong lang po ako na may kinalaman doon. Sa bagay, tama ka, anak. Sige, hintayin natin ang magiging tugon ng pinuno sa mga katanungan mo. Para sagutin ang katanungan ni Lucas, makinig kayong lahat. Marami na kaming nakaharap na mga uri ng aswang at karamihan sa mga yon ay napapaslang namin. Bago magkaroon ng kaalaman ng mga antingero at albularyo tungkol sa mutya, noon pa man ay lumalaban na tayo gamit ang sarili nating lakas at mga sandatang binuo sa pamamagitan ng mga sangkap na makikita lamang sa kapaligiran. Ibig sabihin, kahit walang mutya ay kaya nating ipagtanggol ang mga sarili natin. Mas pabor pa nga ngayon dahil mas marami ang kaalaman na meron tayo kaysa sa mga nabubuhay noon. Tama po kayo, Pinuno, pero hindi niyo pa rin po nasasagot yung tanong ko Hindi lamang basta mababang uri ng aswang ang pinag-uusapan dito, kundi gabunan na ayon sa inyong paglalarawan, malayo sa kaalaman na meron kami. Gusto namin makarinig ng isang karanasan at karunungan kung paano nyo mapapaslang o mapapatay ang ganitong uri ng aswang. Siguro nga, hindi na namin may tatago ang katotohanan ng malalakas talaga mga gabunan. Ikinalulungkot kong sabihin, Lucas, madaling magagapi ng ganitong uri ng aswang ang katulad niyong walang bitbit na mutya. Ano ho? Tama ba mga narinig namin? Ibig sabihin, wala talaga kaming magiging laban sa kanila? Ano to? Magiging parang pain nyo kami sa kanila? Makakalaban kayo at kami naman, bahala ng mamatay? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Lucas. Marami tayo at
Hindi na nakapagsalita ng maayos ang pinuno dahil nagsimula na ang malakas na bulungan sa buong paligid. Nang marinig kasi nila ang tugon nito, lalo silang sumang-ayon kay Lucas na tila mas naiintindihan pa ang nagaganap na labanan kaysa sa mga nakatatanda. Nang tumagal ang tila walang katapusang pag-aalanganin ng iba, tumayo na ang ama ng binata na si Armando upang bigyan ng pag-asa ang lahat at ipaliwanag ang totoong layunin ng kanilang samahan. Tama ang anak ko si Lucas at tama rin ang ating pinuno sa samahan. Mga kasama, makinig muna kayo bago nyo pairali ng takot sa mga sarili ninyo. Alam ko, sa mga walang mutya gaya ng anak ko, ay nakakaramdam kayo ng kaba at takot. Hindi namin kayo masisisi dahil yun naman talaga ang dapat na maramdaman ninyo. Pero huwag niyong kalimutan ang totoong layunin ng ating samahan. Tayo ay nabuo hindi para sa mga mutya, mga anting-anting, agimat o kung ano paman. Tayo ay nabuo dahil gusto natin puksain ang mga masasamang nilalang at tulungan ng lahat ng mga tao. May mutya ka man o wala, babae ka man o lalaki, mahina ka man o malakas. Kung paiiralin ninyo ang malasakit sa pagtulong, maniwala kayo sa akin. Kaya nating magtagumpay. Hindi ito palakasan o paramihan ng kapangyarihan at kakayahan. Ito ay tungkol sa ating paglaban at pagkapanalo. Anuman ang maging paraan. Dahil sa mga narinig mula sa ama ni Lucas na si Armando, nabuhayan ng lahat ng napanghihinaan. Ngayon, naiintindihan na nila ang tunay na punto ng kanilang pinuno na sinisikap magpaliwanag tungkol sa kanilang misyon. Matapos ang pagpupulong, nagsihanda na ang lahat. Hinasa na nila ang kanilang mga punyal. Nananalangin na may puso sa may kapal kasama ang dasal na sana ay tulungan sila ng mga mutyang tangan-tangan. Habang ang iba ay naghahanda, si Lucas ay pansamantalang tumungo sa tabi ng sapang matatagpuan, hindi kalayuan sa kanilang kuta. Dahil maliwanag ang bilog na buwan, kita niya ang nagniningning na tubig ng sapa kasabay ang mahinang alon sa tuwing siya ay maghahagis ng bato roon. Napabuntong hininga siya at muling inisip ang mga napag-usapan kanina. Kahit magulo ang isip, ay nararamdaman niya ang kasiyahan at kapayapaan sa lugar na yon. Sana nga tama si Itang sa kanya mga sinabi kanina. Sana ay magtagumpay nga kami sa kahit na anong paraan. May bumabagabag pa rin ba sa isipan mo? Oh, nandyan po pala kayo. Kanina pa po ba kayo nandyan? Akala ko po mag-aanda muna kayo ng mga kagamitan bukas. Katatapos ko lang. Hinahanap kita at gustong puntahan dahil pagkatapos ng pag-uusap kanina, parang hindi ka naging masaya. Tama ba ang nasa isip ko? Hindi naman po sa ganon. Natutuwa naman po ako sa mga sinabi nyo kanina pero may ilang bagay lang ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ko po kasi maiwasang mag-alala dahil ang totoo, natatakot po ako sa mga gabunan. Natatakot? Bakit naman? Akala ko matapang ka dahil na rin sa mga naging katanungan mo sa iyong pinuno. Sa ating pinuno. Ano ba ang dapat katakutan sa isang gabunan? Sandaling napasulyap si Lucas sa ama dahil tila nag-iba ang tono ng pananalita nito. Hindi niya alam pero nagkaroon siya ng kakaibang kaba sa dibdib. Ipinagsawalang bahala niya na lamang yon at sinagot na lamang ang naging katanungan nito. Nag-aalala lang kasi po ako sa kung paano nila nilarawan ng mga kakaibang kakayahan ng mga gabunan Parang nakakatakot po silang makaharap. Alam ko na baka kapag nakaharap ako ng isa, baka hindi ko kayanin, maski meron na akong mutyang tangan Talagang malalakas sila. Sa totoo nga niyan,
Kulang pa ang paglalarawang ginawa ng iyong pinuno tungkol sa mga gabunan. Gusto ko nga siyang pagtawanan kanina dahil gaya mo. Parang natatakot din siya sa ganoong uri ng aswang at wala man lang siyang sapat na kaalaman. Natatanong ko tuloy sa aking sarili, paano siya naging matalino? Buti pa ang ama mo, Lucas, matalino. Yun nga lang, gaya ng iba sa inyo, ay hindi alerto. Anong sabi mo? Ang tatay Armando ko? Kung ganun hindi ikaw ang ipang ko. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya ginera? Sino ka? Napatayo si Lucas mula sa pagkakaupo at mabilis na inilabas ang punyal na nasa kanyang tagiliran. Maya-maya, yumuko ang kaharap at kitang-kita ng dalawang mga mata niya ang unti-unting pagbabago ng anyo ng taong inakala niya na kanyang ama. Nang mag-angat ito ng tingin, iba na ang itsura nito dahil doon. Napatras si Lucas dahil alam niyang hindi lang basta-basang nilalang ang kaharap niya kundi isang gabunan. Mas lalo siyang nanginig ng magkulay pula ang mga mata ng lalaki at sa pangngiti lumabas ang matatalim na mga ngipin at tumulo ang malagkit na laway. Ama ang nasa isip ko at takot na nararamdaman mo. Isang gabunan ang kaharap mo at isa lang ang sasabihin ko. Hindi nyo kami mapapatay dahil bago mangyari ang paglusob ninyo, uubusin namin kayo. Maswerte ka, hindi mo na masasaksihan ng pagkaubos ng lahing kinabibilangan mo. Hindi ako papayag. Ikaw muna ang papatayin ko. Gamit ang lakas ng punyal, sinugod ito ni Lucas. Bago pa man niya yon matapnisan, mabilis na nakaiwas ang aswang. Tila may kakaiba itong bilis dahil hindi man lang napansin ng binata ang pag-iwas nito. Nang makita niya ito sa likuran, muli niya yung sinugot. Ngunit gaya ng una, nakaiwas ito at pinagtawanan lamang siya. Nama pala mga tinuran mo sa iyong pinuno. Walang laban ng katulad mong walang mutya sa akin. Kahit may mutya man kayo, sisiguraduhin naming hindi nyo na magagamit yon dahil bago kayo makalaban, mawawalan na kayo ng hininga. Sunod na sumugod ang gabunan at dahil mabilis, hindi napansin ni Lucas ang paglapit nito. Nagulat na lamang siya nang may mahigpit na palad ang sumasakal sa leeg niya. At nang tingnan, nasa harapan niya na ang aswang. Humaba pa ang dila nito at dinilaan ng mukha ng isa. Ang laway nito ay tila asido, kaya naman bahagyang umusok ang mukha ni Lucas at nagkaroon ng paso. Pagkatapos, gamit ang mahahaba at matutulis na mga kuko, ay sinaksak nito ng makailang beses ang tiyan ng binata. Nang manghina, binitiwan siya ng gabunan. Kaya naman bumagsak siya sa kinatatayuan. Huwag kang mag-alala, Lucas. Kakalat muna ng paunti-unti ang lason sa katawan mo at pagkatapos nun, saka ka lamang malalagutan ng hininga. Gaya ng sabi ko, maswerte ka pa rin dahil hindi mo na masasaksihan ang pagkamatay ng buong samahan ninyo. Hindi. Huwag niyo silang saktan. Nakikiusap ako. Huwag niyo silang... Hindi na naituloy ni Lucas sa mga sasabihin dahil nawala na siya ng malay. Bago maipit ang mga mata, nakita niya pa ang aswang na ngumiti at matapos noon, dumiretso ito sa kuta ng kanilang samahan, kung nasaan din ang ama ni Lucas. Sa paglipas ng ilang minuto, ang isang espiyang gabunan ay biglang dumami. Habang papalapit sila sa mga natutulog na antingero at albularyo, dahan-dahan din ang pagpapalit nila ng anyo mula sa pagiging normal na tao hanggang sa pagiging mabagsik at nakakatakot na halimaw. Ilang sandali, isa-isa nilang pinagpapapaslang ang mga miyembro ng samahan sa pamamagitan ng paghiwa sa mga liig ng mga yun. Ang iba ay namatay ng tulog at ang iba naman ay nagising at hindi na rin nakalaban ng sugurin, kagatin at patayin ng mga gabunan.
Nang bumaon sa tiyan ng ama ni Lucas na si Armando ang kuko ng isang aswang, bigla itong nagising. At nang makita ang gustong pumatay sa kanya, nasipa niya yon ng malakas. Nang pagmasdan niya ang paligid, nakita niyang napakaraming mga gabunan, pati na ang maraming kasamahang napaslang. Dahil doon, sumigaw siya ng malakas upang gisingin ang natitira pang buhay ng mga kasamahan niya. Mga kasab, nilulusob tayo ng mga gabunan. Alerto kayong lahat. Kasama ng ibang natitirang mga antingero at albularyo, pinilit na lumaban ng lahat at kahit alam pa nilang dihado na sila. Gamit ang malalakas na orasyon at mga mutyang hawak, isa-isa nilang nilabanan at ginapi ang mga aswang. Pero dahil lugi sila sa bilang, unti-unti rin silang natalo at naubos sa mga gabunan. Walang nagawa si Armando kundi ang tumakas na bagsik at galit ng mga kalaban. Puno man ng sugat at nangihina, pinasok niya ang masukal na kagubatan. Nagbabakasakali rin siyang naroon ang anak ni Lucas dahil hindi niya ito nakita sa kutang pinanggalingan. Nang makarating siya sa malawak na sapa, doon niya na lamang ito natagpuan ngunit wala pa ring malay. Gamit ang natitirang lakas, pinilit niya itong gisingin. Anak, Lucas, gumising ka. Anak, Diyos ko, anak ko. Dahil sa labis na panghihina, bumagsak na rin ang katawan ni Armando sa lupang kinatatayuan. Kasabay nun ay ang pagmulat ng mga mata ni Lucas. Agad niyang nakita ang kalagayan ng kanyang itang na nakahandusay sa lupa. Ramdam pa man ng hapdi mula sa mga sugat na nasa tiyan ay pinilit niyang tumayo upang lapitan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naluha siya dahil sa sinapit ng amang naghihingalo na. Itang, lumaban po kayo. Huwag niyo po akong iwan. Itang! Anak, lumayo ka na sa lugar na ito. Baka maabutan ka at mabalikan ng mga gabunan. Sila ang may gawa sa inyo nito. Sila rin ang nanakit sa akin kaya ako nawalan ng malay eh. Nararamdaman ko pa ang lason sa katawan ko. Pero hindi na yung malaga. Dahil nakita't nakasama ko kayo. Sana mali ang iniisip ko. Inubos pa nila ang mga kasama natin. Itang, sana mali ang mga salitang binitiwan ko. Oo anak. Inubos nila ang lahat at tayo na lamang ang natitira. Ngayon, bago ako mawala, ay isang bagay lang ang hihilingin ko. Hindi, Itang! Hindi ka pwede mawala! Huwag mo akong iwanan! Pakiusap! Marami pa tayong mga pangarap na gustong tuparin at gawin! Pakiusap! Huwag! Hindi, Lucas. Pakinggan mo muna ako. Pakiusap. Itang, nahihirapan ka na po magsalita. Ang lahat ng pangarap natin ay kaya mong tuparin maski mag-isa ka na lang. Pero meron lang akong isang hiling sa'yo. Ano po yun, Itang? Ipagiganti mo ang ating samahan. Bigyan mo sila ng hustisya, anak. Ang lahat ng namatay. Ikaw na lang ang muling pag-asa ng lugar natin at ng ating lahi. Nakikiusap ako. Huwag mo sana akong biguin. Paalam, anak. Huwag, Itang! Nakikiusap din ako. Palakawan niyo na. Huwag niyo akong iiwan. Hindi ko po talaga kaya, Itang. Mahinang-mahina na ako. Hindi ko na. Itang! Itang! Nagumising ka! Tuluyang binawian ng buhay ang matandang lalaki. Labis yung ipinagdalamhati ni Lucas. At sa pagkawala nito ay tila dumilim ang kalangitan. Iyak at sigaw ang pumalaw sa lugar na yon. Kasabay noon ay ang malakas na pagbuhos ng ulan na sinabayan ng nakabibinging pagkulog at pagkidlat. Tila nakikidalamhati din ang kalangitan mula sa paghihinagpis ng binata dahil sa pagkamatay ng kanyang ama kasama ang mga taong kaangkan niya.
Bakit? Bakit ang ama ko pa? Bakit ikaw pa? Nang tinglain at kwestiyonin ni Lucas ang may kapal, isang matalim na kidlat ang biglang gumuhit sa madilim na kalangitan. Ang kidlat ay tumama sa isang malaking puno at kahit umuulan, kitang-kita niya na nag-aapoy at nagbabagayon. Nung una, hindi niya ito pinansin at patuloy lamang na niyayakap ang walang buhay na ama habang lumuluha. Ngunit nang muling kumidlat, muli rin yung tumama sa parehong direksyon na tila sinasabing puntahan na ito ni Lucas. Bago tumayo, muling tumingala ang binata sa kalangitan at naalala ang salitang kidlat na minsan na nilang napagkwentuhan ng ama. Nang maalala rin ang salitang mutya, doon ay tuluyan na siyang napatayo at napapunta sa pinagtamaan ng kidlat. Habang papalapit, painit din ng painit ang paligid dahil sa may kalakihang apoy at baga sa malaking puno. Kaya naman kumuha siya ng malaking dahon ng gabi at sumalok ng tubig sa sapa. Nang makakuha, ibinuhos niya yon sa nagbabagang puno. Nang mawala, tumambad sa kanya ang isang makintab na bagay. Nang malapitan, napakunot pa siya ng noo dahil ang bagay na yon ay nakatusok at hugis pangil ng kung anong hayop. Ito na ba yung sinasabi nilang mutya o ngipin ng kidlat? Gamit ang kanang kamay, dahan-dahan itong kinuha ni Lucas. Nang mahawakan, sandali niya pang naramdaman ang mahinang boltahe ng kuryente na bahagyang gumapang sa kanyang katawan. Bago hugutin sa pagkakabaon, tiningnan niya pa ang tiyan at wala na roon ang kanyang mga sugat na natamo mula sa isang gabunan na nakaharap niya kanina. Napangiti siya, kaya naman gamit ang buong lakas, hinugot niya ng tuluyan ang mutya ng kidlat. Nang magawa, tinitigan niya yon ng maigi. Ilang segundo'y kumidlat ng pagkalakas-lakas at tumama naman yon sa lugar na pinanggalingan niya. Nang maalala ang ama, mabilis niya itong binalikan at doon tumambad sa kanya ang nasunog na nitong katawan. Gusto niya mang lapitan ang katawan ng ama, ngunit napahinto siya nang marinig ang malalakas na ungol ng aswang na tila papalapit sa kanilang kinalalagyan. Pasensya na, Itang. Kailangan ko po munang tumakas. Pangako, babalik ako at tutuparin ko ang nag-iisa niyong kailingan. Babalik ako upang ubusin ang mga gabunan na pumaslang sa inyo. Mabilis ngang nagtatatakbo si Lucas patungo sa malawak at masukal na kagubatan. Puno pa yun ng sakit at hinagpis. Nilakasan niya ang loob at pansamantalang lumayo sa lugar na yon. Bago sumapit ng umaga, huminto na rin sa wakas ang malakas na buhos ng ulan. Kasabay noon ay ang pagkakita ng dalawang matanda sa nakahandusay na katawan ni Lucas. Nakadapa pa ang binata at walang malay. Sa kanang palad naman ito ay naroon ang mutyang hawak-hawak ng mahigpit. Sa pag-aalala at awang nararamdaman ng dalawang estrangherang matanda, nagpatulong sila sa mga kabaryo upang bitbitin at dalhin ito sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang oras, nagmulat na mga mata ang binata. Bago niya sugurin ang paligid, una niyang inalam kung nasa kamay niya pa ang mutya ng kidlat. Nang makumpirma, napahinga siya ng malalim dahil naroon pa ito, pati na ang kanyang punyal. Maraan siyang bumangon sa papag ng kinahihigaan at alam niyang nasa ibang tahanan siya. Paglabas ng silid, bumungad sa kanya ang dalawang matanda na halos kasing edad lang din ng kanyang ama. Gising ka na pala, iho. Kumusta ang pakiramdam mo? Sino ka? Hindi na importante kung sino ako, iho. Kaya mo na bang bumangon? May pagkain ka dyan. Sumubo ka na muna kung nagugutom ka. Ayos lang naman po ako. Nasaan po ako? At paano po ako napadpad dito? Nakita ka namin sa gitna ng gubat, hindi ka layuan dito sa baryo namin. Wala kang malay at puno ng dugo sa katawan. Ang ipinagtataka lang namin itong asawa ko,
Kung maraming butas ang damit mo at may mga dugo, bakit wala kang kahit na anong sugat o pinsala? Mahabang kwento po yung bakit, pero labis po ako nagpapasalamat dahil tinulungan niyo po ako. Mukhang marami kang ang pinagdaanan at kung ayaw mong isalay sa yun ayos lang naman sa amin, iho. Saka walang anuman. Handa kaming tumulong lalo na sa mga nakakailangan. Alam niyo po, naalala ko sa inyo yung ama ko. Namamatay niya lang po kasi ganyan din po siya magsalita eh. Ang laging bukang bibig niya ang salitang pagtulong. Kaya naman, hindi ko siya makakalimutan. Ikinalulungkot kong malaman yan, iho. Hayaan mo, kung nasan man ngayon ang ama mo, sigurado kong masaya siya dahil patuloy mo siyang naaalala. Mukhang ilang araw ka na rin hindi kumakain ah. Halika, tamang-tama dahil katatapos lang naming magluto. Sabayan mo na kami sa pagkain. Maraming salamat to. Doon na nga nagsimula ang bagong pakikisama at tila bagong pamilya na rin ni Lucas. Habang nananatili kasi siya roon ay mas naramdaman niya ang kabutihan ng mag-asawang matanda. Hindi pinayayaan ng mga yon ng anak. Kaya naman nang mapunta siya roon ay natuwa ang mga ito. Gaya ng dalawang matanda, natuwa rin si Lucas dahil tila pansamantala siyang nagkaroon ng ama at ina. Sa paglipas ng mga araw, pinili ni Lucas ang manatili roon at pansamantalang kalimutan ang kanyang tungkulin at pinagmulan. Na mga sandali kasing yon, parang gusto niya na lamang ng katahimikan dahil sa tuwing iisipin niya ang paghihiganti, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hanggang sa dumating na nga ang araw na mag-uudyok sa kanya upang magpatuloy sa misyon ng tungkulin. Habang nasa hapagkainan, isang grupo ng kalalakihan ang dumating at nanggulo sa baryong kinalalagyan niya. Kinukuha ng mga ito ang mga naanim prutas at gulay ng mga ito. Nang mapatpad na ito sa tahanang kinalalagyan, sinipa ng isang lalaki ang pinto kaya naman nasira yon at tumalsik. Base sa obserbasyon ni Lucas, hindi normal na tao ang gagawa nito. Iba rin ang pakiramdam niya. Ang presensya ng mga lalaking yon ay naramdaman niya na noon. Hindi lang siya sigurado kung saan o kailan. Magbigay kayo ng kahit ano kung ayaw niyo masaktan. Maawa na kayo. Basta ang mga naani namin prutas at gulay. Bumalik na lamang kayo sa susunod na linggo. Kung hindi na kita paabutin pa sa susunod na linggo, ha? Magbibigay ka o papatayin ka namin? Nagsasabi ako ng totoo. Wala nang natitira pa sa mga naani namin. Nakikiusap ako. Dodoblehin ko na lamang ang ibibigay namin sa susunod. Wala nang susunod dahil... Susunggaban na sana ng lalaki ang matanda, ngunit napahinto siya na may malakas na kamay at braso ang humawak sa kanya. Nang tingnan, nagmumula yon sa seryosong binata na si Lucas. Ilang sandali, binitawan ito ng binata at nagturan. Ito na ang uling pagkakataon na manggugulo kayo sa baryong ito. Kapag bumalik pa kayo rito, ako na mismo ang tatapos sa inyo. Aba, napakatapang mo ah. Bakit? Sino ka ba para pigilan kami at pagbantaan? Baka hindi mo kami nakikilala. Isa lang naman akong Gabunan? Oo, alam kong isa kang gabunan. At gusto ko ring sabihin na isa akong antingero at albularyo. Gamit ang lakas, sinipa ito ni Lucas kaya naman tumilapon yon sa hindi kalayuan. Dahil sa inis ng ibang kasamahang gabunan, sinugod nila ang binata. Doon, hinawakan ni Lucas ng maigpitang mutya at dinama ang malakas na kapangyarihan nito. Sa pagsugod ng mga gabunan ay siya naman pagkuha niya ng mabilis na punyal na nasa kanyang tagiliran. Nilabanan niya ang mga ito at ang bawat lalapit ay agad niyang nasusugatan. Nagulantang ang mga ito, kabilang na ang mga taong nanunood. Dahil sa kakaibang kakayahan na meron ng binata,
Imposible. Walang mutya ang kaya makalabang sa amin. Yung mutya meron ka. Mutya ng kidlat, gabunan! Mapilis itong sinugod ni Lucas at nang masakal ang lalaking gabunan, ibinaon niya sa tiyan nito ang talim ng punyal. Dahil doon, ang mga kasama nito ay biglang natakot at nagtakbuhan. Ginawa nila yon dahil alam nilang hindi basta mutya lamang ang hawak-hawak nito, kundi makapangyarihang bagay na kayang tumapos sa kanilang lahat. Mas lalo lamang ibinaon ni Lucas ang punyal at dahil doon nagsuka ng dugo ang lalaki. Umanda kayo. Hindi matatapos ang araw na to na hindi ko kayo mauubos. Pero bago mangyari yon, uunahin na kita bilang kabayaran sa mga pagkakasala nyo sa baryong ito. Gamit ulit ng punyal, hiniwa ni Lucas ang liig nito at sa paglabas ng dugo, bumagsak yon sa kinatatayuan at wala ng buhay. Ang mga nakasaksi naman ay hindi nakapaglabas ng tinig o kahit anong salita. Natutuwa sila na may magtatanggol na sa kanila pero nag-aalala rin sila baka balikan ang binata o kaya naman sila ang balikan ng mga gabunan. Iho, kailangan mo nang lumayo at tumakas. Bakit to? Kung natatakot kayo sa mga gabunan, huwag po kayo mag-alala dahil kaya ko silang labanan at kaya ko kayong ipagtanggol. Alam ko yon at nakikita ko yon sa tindig at kakayahan mo. Pero kailangan mo ring makita ang mga taong nakapaligid sa iyo. Maaari silang mapahama kapag nanatili ka pa rito. Sa ginawa mo, babalikan ka nila at papatayin. Kapag nanatili ka at magyari yon, madadamay ang mga inosenteng tao. Tandaan mo, mas masakit na mamatay ang isang inosente o walang kalaban-laban, lalo na't wala silang kinalaman sa mga nangyayari. Naintindihan ko po. Huwag po kayo mag-alala. Aalis ako ngayon din. Hindi lang upang lumayo, kundi upang sugurin ang kuta ng mga gabunan. Sisiguraduhin kong bago sila makabalik, ay mauubos ko muna ang lahi nila. Sa pananalita mo, alam kong may pinanggagalingan ang galit mo para sa mga aswang na iyon. Nakikita ko sa mga mata mo ang pinaghalong lungkot, galit, hinagpis at kung ano-ano pa. Magandang may dahilan ka pero tatandaan mo, iho. Minsan ang galit ay nakakapaso. Kaya sana kapag naroon ka sa misyong sinasabi mo, ay pairalin mo pa rin ang puso. Mag-ingat ka sa paglalakbay at paglaban sa kanila. Salamat po. Mauna na po ako. Nang makalayo na sa naturang baryo habang bitbit ang bangkay na pinaslang na gabunan, isang pagpaplano nga ang binuo ni Lucas. Ilang oras siyang nanatili sa gitna ng gubat at pinag-isipang mabuti ang mga pagkilos na gagawin. Kumuha siya ng matibay at payat na baging. Gamit yon, nilagyan niya ng tali ang dalang mutya at isinabit sa leeg niya. Doon ay mas naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan nito. Tila binigyan siya ng kakaibang bilis, liksi, lakas at katalinuhan. Bukod doon, mabilis pang gumaling ang sugat na natatamo niya. Kung noon pa sana may nakakuha na sa'yo, di sana boy pa ang mga kasama ko, lalong-lalo na ang ama ko. Ngayon, gagamitin kita hindi lamang upang makaganti, kundi makamit na rin ang inaasam kong hustisya. Pinili mo ko kaya't pag-iingatan kita. Tulungan mo ko at kapag nagtagumpay ako, nangangako kong ipagpapatuloy ko ang pagtulong sa lahat ng tao. Matapos yung sabihin sa sarili, gamit ang punyal ay hiniwa ni Lucas ang ibang parte ng bangkay na gabunan. Nang makakuha ng sapat na dugo, ipinahid niya yon sa ilalim ng kanyang siko, tuhod, talampakan at batok. Ayon sa turo ng kanyang ama, paraan ito upang hindi siya maamoy o paghinalaan ng kalabang aswang na pupuntahan niya. Kailangan niya makarating doon at mag-obserba upang malaman niya ang mga dapat gawin sa paglusob at pag-ubos sa mga ito. Nang matapos, itinago niya sa loob ng damit na ibibigay sa kanya ng dalawang matanda ang kwintas na merong mutya ng kidlat. Sa kanyang pagbuntong hininga,
ay sa namang pagsisimula niya sa paglalakbay patungo sa kuta ng mga aswang na gabunan. Hindi katagalan, nakita na siya ng usok na nagbumula sa hindi kalayuan. Napangiti siya dahil alam niyang ito na ang lugar na hinahanap niya na lulusubin sana nila noon bago mawala ang samahan. Nang makalapit at makapasok, napagmasdan niya ang paligid. Kung titingnan, tila ito normal na baryo lamang gaya ng sa kanila. May mga tahanan, taniman, mga tao at iba pa. Pero alam niyang sa likod ng mga mukhang yon ay ang nakatatakot na katotohanan ng mga gabunan nito. Gusto niya mang makaramdam ng awa, ngunit nangunguna sa kanya ang sakit, lalo na nang makita ang isang pamilyar na grupo ng kalalakihan. Ito ang mga sumugod sa baryo ng dalawang matandang umampon sa kanya at kasama rin ang gabunan na pinatay niya. Tamang-tama, ito na pala yung pagkakataon ko para lusubin ang baryo ninyo. Huhugutin na sana ni Lucas ang punyal, ngunit napahinto siya nang may batang lalaki ang biglang lumapit sa kanya at nakaabot ang mga kamay. Hindi man nagsasalita, ngunit alam niyang nanghihingi yun ng makakain. Gusto man niyang tumalikod at iwasan na ito, ngunit hindi niya magawa. Lalo na nang kumapit ito sa kanyang binti at nagmamakaawa. Napabuntong hininga ang binata at saka kinuha ang dalang lagayan ng piraso ng tinapay na tira niya sa paglalakbay. Oh, eto tinapay. Wala na akong ibang dala kaya yan lang ang kaya kong maibigay sa'yo. Sige na bata, bumalik ka na sa mga magulang mo. Tumango nga ang bata at dali-daling nagtatatakbo patungo sa isang bahay kubo. Dahil sa eksenang yon, hindi maiwasan ni Lucas na makaramdam ng lungkot at panlalambot. Hindi niya alam pero bigla na lamang siyang nanghina at ang galit na umiiral kanina ay biglang nawala. Lalo na nang maalala niya ang bili na matandang lalaki tungkol sa mga inosenteng maaaring madamay sa kanyang gagawing paghihiganti. Kaya naman, imbis na sugurin ng mga lalaking yon, nagpasya siyang umalis at muling bumalik sa baryo ng dalawang matanda. Habang naglalakad, hindi niya maiwasan ng muling mapaisip. Itang, tulungan mo po ako. Alam kong nasa langit ka na at kasama mo na ang Panginoon. Pero sana, bigyan mo ako ng dahilan o senyalis man lang sa kung ano ba ang dapat na maging desisyon ko. Gusto ko man kayong ipagiganti pero hindi ko magagawa dahil sa mga, alam niyo na, mga nilalang na maaaring madamay. Kapag hindi ko naman tinupad ang hiling mo, lalamunin naman ako ng konsensya at paghihinagpis. Itang, ano ba dapat kong gawin? Hindi ko na alam eh. Gusto ko mang isipin na, Napahinto sa pagsasalita at paglalakad si Lucas nang makita ang malaking usok na nagmumula sa baryong kinalalagyan ng mga tao at ng dalawang matandang umampon sa kanya. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbong ginawa niya at nang makarating doon, napatigil siya at nagulantang sa nasaksihan. Hindi pwede! Anong ginawa ng mga gabunang yon? Nang tuluyang makalapit, nakita niyang sunog na ang lahat ng mga tahanang naroon, kabilang na ang bahay ng dalawang matanda. Nang mapalingon siya sa kaliwa, napalud siya nang makita niya ang tambak ng mga bangkay ng mga taong alam niyang aswang ang pumatay. Mula sa pinakababa ng mga katawang yon, nakita niya ang butas na mga katawan ng dalawang taong tumulong sa kanya. Dahil doon, ang galit na nararamdaman ng binata ay mas lalong nadagdagan. Sa kanyang pagsigaw ng malakas, muling bumuhos ang ulan. Bakit? Bakit ito dinamay ang mga taong walang kinalaman sa mga nangyari? Una, ang mga kasamaan ko. Ikalawa, ang ama ko. Ngayon, pati ang mga taong nagmamalasakit ay pinaslang nyo. Humanda kayo. Hindi na ako magpapakita ng awa. Uubusin ko kayong lahat! Sa kanyang pagtayo, isang mabilis na pagtakbo ang ginawa niya. Tila isa siyang kidlat na bigla na lamang sumulpot sa baryo at kuta ng mga aswang.
Kitang-kita ng mga naroon ang nanlidisik na mga mata ng binatang labis ang pagkagalit. Mula sa tagiliran, gamit ang kanang kamay ay marahan niyang hinugot ang matalim na punyal. Gamit naman ang kaliwa, inilabas niya sa loob ng damit ang makapangyarihang mutya ng kidlat. Nang makita siya ng mga kalalakihang gabunan, biglang nagsigawan ng mga yon at unti-unting nagbago ng anyo. Ang iba ay naging aso, ang iba ay naging baboy ramo, ibon, lobo at kung ano-ano pa. Ang iba naman ay humaba ang mga balahibo. Nagkaroon ng mahabang dila, mga ngipin at matutulis na mga kuko. Mali ang desisyon mong sugurin kami sa sarili naming lupain, Lucas. Kumusta ka? Naalala mo pa ba ako? Akala ko noon ay napatay na kita. Yung pala ay nabuhay ka at muling lumapit sa kamatayan. Oo, naalala kita. Pero hindi ako lumapit sa kamatayan, kundi dadalhin ko kayo doon. Sisiguraduhin kong ang kamatayan ng mga kasamahan at ama ko ay ang magiging kamatayan din ng lahi ninyo. Napakatapang mo naman magsalita. Parang nung huli nating paghaharap nanginginig ka pa sa takot. Ngayon akala mo kung sino ka matapang. Bakit? Dahil masahawak mo mutya? Nakakatawa ka. Dahil wala kang kalam-alam na ang mga mutya ay hindi na kami kaya pang paslangin. Siguro, oo. Hindi na kayo kayang paslangin pa ng ibang mga mutya. Pero hindi ng hawak kong mutya ng kidlat. Ano? May hawak kang mutya ng kidlat? Oh, bakit parang ikaw nang natatakot at nanginginig ngayon? Bakit? Dahil alam mo nang mamamatay ka ngayong araw? Dahil sa hawak kong mutya? Wala akong pakialam kahit ano pa ang hawak mong mutya. Hindi rin ako mamamatay ngayong araw, kundi ikaw! Mga kasama! Sugurin ang labastangan na yan! Sabay-sabay ngang sumugod ang mga aswang na gabunan sa kanya. Ngunit dahil sa taglay na liksi at bilis na ibinigay ng mutya, mabilis na nakaiwas si Lucas. Gamit naman ang punyal, isa-isa niya itong pinagsasasaksak, hinihiwa at sinusugatan. Ang bawat tatamaan ay agad na bumabagsak at nanginginig na tila kinukuryente ng mataas na boltahe. Sa pagsugod pa ng mga aswang, hinawakan ng binata ang kwintas at pumulong ng malakas na orasyon na alam niyang mula sa itinuro ng namayapang ama. Matapos umusal, isa-isang nagsigawan ng mga gabunan dahil sa pananakit ng kanilang mga ulo at pangangati ng kanilang mga balat. Doon, ginamit itong pagkakataon ni Lucas upang paisa-isa silang paslangin hanggang sa makaharap na niya ang matapang na gabunan na minsan ang nagtangka sa buhay niya. Dahan-dahan niya itong nilapitan at siya namang pag-atras ng isa. Makawa ka, Lucas. Pinatay mo na ang mga kasama ko. Hayaan mo na lang ako mabuhay at makatakas. Nakikiusap ako. Yan din ang katagang binitiwan ko noon. Pero anong ginawa mo? Bukod sa naging espiya ka na nga, ay inubos mo pa ang mga angkan ko. Ngayon, gaya mo, wala akong ititira kahit isa. Sa galit na nararamdaman, sinipa ito ng malakas ni Lucas. Nang mapaiga ang lalaki, sunod-sunod niya itong pinagsususuntok hanggang sa magdugo na ang buong mukha nito. Matapos, iniangat niya ang matalim na punyal at malakas na itinarak si dibdib ng matandang gabunan. Sa bawat pagsaksak ay siyang pagbanggit niya ng mga kataga dahil sa nangyari sa mga kasamaan at amang si Armando. Para sa lahat ng mga antingero at albularyong inubos ninyo. Para sa mga inosenteng tao na pinaslang ninyo. Para sa ama kong pinatay ninyo. Nang tuluyang mapatay, napalingon si Lucas kung saan dahil sa pag-iyak ng isang bata. Nanggagaling yon sa isang pamilyar na kubo kaya naman agad niya yung tinungo. Matapos sipain ang pintuan, tumambad sa kanya ang batang yakap-yakap ng isang lalaki na sa tingin niya ay ang ama nito. Pinagmasdan niyang maigi ang bata. Ito rin ang batang nakita niya kanina na humingi sa kanya na makakain. Huwag kayong lalapit sa amin. Huwag mo sasaktan ang anak ko.
Lumayo ka ako, kaya mong papatay kita! Dahil sa galit pa ring nararamdaman, hinila ni Lucas ang lalaki at inihagis sa labas ng tahanang yun. Ang bata naman naiwang nag-iiyak sa loob habang takot na takot. Mabilis na bumangon ang lalaki at nagpalit ng anyo bilang halimaw at aswang. Sinugod nito ang binata at bago pa man makalapit, isang punyal ang bumaon sa dibdib nito. Wala pang 10 segundo ay nalagutan na yon ng hininga. Matapos muli niyang pinasok ang tahanan at nilapitan ang nanginginig na bata. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naalala ko lang yung gabunang pumaslang sa mga kasama at ama ko. Kung magtitira man ako, baka dumating ang araw na bumalik ka kasama ang bagong angkan ng gabunan at muling manakit ng mga inosenteng tao. Ngayong may pagkakataon na kung pigilan yon, gagawin ko. Marahang itinaas ni Lucas ang punyal at nagbabadyang saksakin ng inosente at batang lalaki. Bago niya magawa yon, isang mahabang iyak ang narinig nito. Huwag po! Yun ang huling naging salaysay ni Lucas sa anak na si Arman. Nang marinig ang buong kwento, hindi naman maiwasan ng isa ang mapaluha dahil sa pinagdaanan nito mula sa angka ng mga gabunan. Nasaan na po yung batang gabunan? Nasa harapan ko. Ang batang gabunan na binigyan ko ng pagkakataong mabuhay. Inampon at itinuring na parang sariling anak. Ikaw yon, Arman. Po? Kaya pala, habang lumalaki ako, nararamdaman ko mga kakaibang bagay na hindi naman nararanasan ng iba. Totoo pala na ako'y isang aswang. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa iyo, anak. Nadala lamang ako ng galit noon at gusto ko lang na makamit ang hustisya. Kaya ako nagawa mga bagay na yon. Pero alam mo, na makita kita at nang umiyak ka, naramdaman ko muli ang totoong pagmamahal sa kapwa. Ang galit at matigas kong puso ay biglang lumambot ng dahil sa iyo. Kaya simula nang mapasa akin ka, nangako kong kakalimutan ko na ang tungkol sa mutya ng kidlat at ipinagpatuloy na lamang ang misyon ko bilang albularyo. Inilibing ko na sa limot ang kwintas at ang punyal sa pag-aakalang makakamit ko na ang tunay na katahimikan at kapayapaan. Pero nagkamali ako dahil sa huli nalaman mo pa rin ang totoo. Nalaman mo pa rin na ako ang umubos sa angkan mo. Sa muli, patawad sa pagkakamali ko. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad dahil sa nagawa niyo sa nakaraan. Tay, nauunawaan ko po ang lahat-lahat. Ginawa niyo lang yun dahil sa gusto niyo makamit ang hustisya. Kung ako nasa kalagayan niyo, yun din ang mararamdaman at gagawin ko. Ako ho ang hihingi ng tawad dahil imbis na samahan ko kayo dito, natakot ako at lumayo. Pangako, Tay, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko bilang anak-anakan ninyo. Doon na nga natapos sa mga bagay na gumugulo sa isipan ni Arman. Nasagot na rin ang lahat ng katanungan niya tungkol sa nangyari sa nakaraan at kung sino nga ba siya. Kaya naman sa mga sumunod na araw, isinama na ni Arman ang ama-amahan sa Maynila upang makita na rin ito ang kanyang asawa at apong si Clarita. Sa kasalukuyan, namuhay na lamang ng simple ang matanda kasama ang buong pamilya ni Arman. Muli rin nilang inilibing ang kwintas na naglalaman ng mutya ng kidlat kasama ang punyal. Kasabay noon, inilibing na rin nila sa nakaraan ang lahat ng masasakit na mga pangyayari. Lumipas man ng maraming taon, ay hindi makakalimutan ng lahat ang pangalang Lucas, na may tangan ng pinakamalakas na mutya na minsan ang umubos sa mga gabunan. Wakas,